welcome or welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so ayan guys, tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. So guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. Or i-message nyo na lang po ako sa Jade Tarot. Ayan. Ako din po kasi Jade Tarot guys. Okay, so i-message nyo lang ako dun guys. Tignan natin, kanino bang love reading to? Meron tayong The Empress. May nakita ko parang may nakunan or pwedeng nagplano kayo na bumuo ng pamilya pero naka-reverse kasi. Tapos yung bottom of the deck natin guys, Knight of Swords. Parang tinakbuhan ka nitong taong to. Tinalikuran. So, pwedeng buong buhay mo, ibinigay mo or inalay mo siya sa kanya. And I think ginawa mo siyang mundo, no? Kumbaga, nawalan ka ng kakayahan kasi lahat ng kaya mong ibigay sa kanya, ibinigay mo din sa taong to. So, since naka-reverse to guys, feeling ko meron kang isang bagay na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Yun yung naging dahilan kung bakit tinalikuran ka nitong taong to. Tignan pa natin. Okay. Okay, hindi natin kukunin yan. Oops. Ayan na. Queen of Cups. Nako, grabe. May nakikita ko ditong umiiyak, nasasaktan. So, pwedeng nangyayari sa ito sa past or pwedeng sa kasalukuyan. Okay, may nakikita ko dito na sobrang hirap ng kalooban mo sa mga nangyari sa relasyon yung dalawa. And nandun sa point na parang nagkaroon pa ng suicidal thoughts yung iba dito. Like, tinatanong mo na si Universe. Okay? Kina-question mo na siya kung ano ba talaga yung plano niya para sa inyo. Kung worth it pa ba itong mga nangyayari sa inyo. Tignan natin guys. Ayan na. Seven of Pentacles. Feeling ko itong taong to, iniisip niya or sinabi niya sa inyo na parang hindi talaga kayo compatible or hindi talaga kayo nag-grow. Siguro isa rin niya sa dahilan kung bakit tinalikuran ka niya kasi feeling niya hindi siya nag-grow sa inyo. Okay? Hindi siya nakontento. Yan yung mas malakas na nasaga po rito. So, I think itong taong to, naghanap siya ng iba na parang feeling niya mas convenient. Okay? Minsan kasi guys, pag mas hinanap mo yung mas convenient, yun pa yung mas, komplikado. Or, pwedeng hindi naman yun guys pang matagalan. Okay? Naniniwala ba kayo na pag nagsimula kayo sa hirap, tapos pinagtulungan nyo, mas maganda yung patutunguhan, and malayo pa yung mararating nyo together? Kasi parang pinaghirapan nyo or hindi nyo naman iniwan yung isa't isa. So, naniniwala ako, for example na lang si Kong TV at saka si V. Cortez, di ba? Grabe din yung pinagdaanan nila. And ngayon guys, kahit na mas malaki yung kinikita ni V, hindi niya pa rin iniwan si Kong kasi syempre tinulungan din naman siya ni Kong. So, talagang may give and take. Ito kasing person na to, sa inyong dalawa, ikaw lang yung nag-give. Siya kasi tignan mo, feeling niya hindi na siya mag-grow or wala nang saysay na magstay dito. And feeling ko, hindi man lang nakonsensya tong taong to. Kasi iniisip niya lang talaga yung pentacles niya or yung sarili niya. Iniisip niya lang kung ano yung magiging future niya. Okay? Ayan, angel number 444, tatlong 4. Baka merong mensahe sa inyo ang inyong mga spirit guide. Ayan, search mo guys sa Google, no? Lalo na sa mga down na down dito. Tignan pa natin.
Ayan. So guys, minsan kasi hindi ko na rin alam kung ano yung itatitle ko sa reading. So kahit na hindi tugma sa inyo yung title, panoorin nyo pa rin. Kasi hindi ako talaga, hindi talaga ako sanay gumawa ng title. Okay, panoorin nyo pa rin kasi baka mas makarelate pa rin kayo guys sa reading natin. Okay? Sige, tingnan natin. Okay. Energy, spirit guide, energy, ano po ba yung sitwasyon? Oops, sorry guys, nagagalaw ko yung video na, yung cellphone camera. Okay, so meron tayong The Lovers. May mga LGBTQ plus dito guys, no? May mga bisexual, or pwedeng itong tao to guys. Komplikado, pwedeng may karelasyon siya. Ano ba to, third party ka ba? Or pwedeng iniwan ka niya kasi may karelasyon na siya dito. Since naka-reverse to, feeling ko, kino-question mo kung minahal ka ba talaga or ginamit ka lang nitong taong to. Okay, malakas ang energy ng Sagittarius dito. And Earth sign Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, sige, tignan pa natin. Meron tayong King of Cups. Kasi, ayan, kino-question ng iba sa inyo parang hindi na siya yan. Parang hindi na siya yan. Parang hindi naman ganyan yung pagkakakilala mo sa kanya na parang dati, masikaso pa siya, mahal na mahal ka niya. So, baka yun lang yung akala mo. Yung totoo guys, sa haba ng pinagsamahan nyo, sa tagal ng pinagsamahan nyo, and parang hindi mo pa pala talaga totally kilala tong taong to. Okay, hindi mo pa pala siya talaga kilala. Kasi yung mga pinakita niya sa inyo guys is, ano lang naman pala, pansamantala lang, hindi siya guys yung permanente. Okay? Tignan pa natin. Page of Pentacles. Ayun o, si person mo guys na kontento sa barya-barya. Okay, nakontento siya sa barya-barya. Iniwan ka niya at pumunta siya sa taong sabihin natin medyo may say sa buhay. And page pa lang ibig sabihin, nung una, maganda yung daloy ng pera. So, pwedeng nung pagkatagalan, Two of Swords, hindi rin naging maganda yung pagsasama kasi pwedeng nagbe-base lang din talaga yung person mo sa, sabi ko sa inyo guys, mas convenient. Okay? Titignan natin. Grabe, no? Yung energy kasi na nasasagap ko dito, guys. Inantay mo pa tong taong to. Kaya mo pa rin siya talagang tanggapin sa buhay mo kahit sobrang sakit nung ginawa sa inyo. And sa malinaw na nasasagap ko nga rito, guys, nandun sa point na yung iba dito, mas pinili nyo na lang din talaga na, alam mo yun, parang tinalikuran mo yung pamilya mo, kaibigan mo, kasi lahat naging open kayo, naging open ka sa taong to. Pinakilala mo sa family mo, binigyan mo ng stability, binigay mo yung buong buhay mo, then parang hindi pa na kayo same energy, no? Na parang ikaw lang pala yung nagbibigay ng ganon, siya lang yung nagiging positive. Binigyan mo siya ng positive na parang may mga tao pa palang magmamahal sa kanya. Kasi pinaramdam mo yon na naging kampante talaga siya sa inyo, guys. Okay, itong person na to pwedeng in relationship na talaga siya ngayon. Or pwedeng nung nakilala mo siya, guys, hindi ka aware na may karelasyon pala siya, may asawa pala siya. Okay, then parang sobrang sakit, guys. Ganun yung nasasagap ko. Okay? So, iba sa inyo, guys, parang nasa abroad, no? Okay, tignan pa natin. Habang nire-read kita ngayon, ikaw na nanonood ngayon, sumisikip yung dibdib mo kasi na-feel ko yung energy na parang ang hirap huminga. I think nakaka-relate ka sa reading natin. Okay? Baka kailangan mo ng guidance. Pwede mo akong i-message. Grabe yung energy na nagsaga ko rito guys. Sobrang bigat. Okay. Meron tayong, diba? Ayun lang naman yung gusto mo Pwedeng tinalikuran mo yung pamilya mo. Hindi ka nakinig sa family mo ngayon. Ayan, family mo pa rin yung tumatanggap sa'yo. Sila pa rin yung uuwian mo. Okay. So, tignan natin. Ano pa yung ipapakita sa atin? First card. Ang daming tukso.
Alam mo, marami naman nagkakagusto sa inyo. Pero feeling ko bakit eto pang taong to yung pinili mo. Okay? So, ngayon kasi guys, pwedeng napabayaan mo yung sarili mo. Then, I think, iniisip mo rito kung may magkakagusto pa ba sa akin. Parang ganyan. Or kung nagkaanak kayo ng taong to. So, masyado mo dinedegrade yung sarili mo. Sabi ko nga sa inyo guys, habang may buhay, habang malakas, may pag-asa. Huwag kayo mawawala ng pag-asa guys kasi may mga iba-iba naman ang isip ng tao, no? May mga tao kasi na hindi tanggap, pero may mga tao na tanggap or hindi naman, wala naman guys issue sa kanila kahit na single mom or single dad ka pa. Okay? So, pwedeng iba sa inyo guys, kung wala naman kayong anak, pwedeng iniisip mo kasi may tatanggap ba sa'yo. So, tanongin mo yung sarili mo, ano bang problema sa'yo? At yan agad yung iniisip mo kung may tatanggap sa inyo. Kung sa estado lang guys ng pamumuhay, napaka-basic niyan. Ayusin ko nga to. Wait lang guys Okay. Para di pantay yung camera. So, tingnan pa nga natin. May naguguluhan. Naguguluhan tong person mo ngayon. Kasi, piling ko good looking to. Na-tempt talaga to sa iba. Hindi niya rin talaga alam kung ano yung gusto niya sa buhay niya. Kasi gulong-gulo rin siya. Okay, tingnan pa natin. Okay. May nag-aantay. Grabe. Akala niya kasi makaka-recover siya. So, sabi ko sa inyo, pinili niya yung mas convenient. And I think, hindi rin nagiging maganda yung daloy ng pera nitong taong to. So, kung may pag-uusap kayo, sinasabi niya na antayin ka niya. Or, ayan, ini-stalk ka niya kung walang pag-uusap. May nakikita ko na parang ini-stalk ka nitong taong to. Wait nga guys, parang hindi pantay talaga. Okay, so ayan. Ini-stalk ka niya. Naguguluhan siya ngayon. Tama ba yung mga bagay na nilet go niya na parang nung una sigurado siya na dapat kanyang i-let go? Pwede rin naman kasi guys na may asawa to. At the first place, no, na parang nung nakilala mo pa lang tong taong to, meron na talaga. Pwedeng sabi ko nga kanina, hindi ka aware or pwedeng aware ka naman. Then ngayon guys, pwedeng ikaw talaga yung gusto niya. Kung ganun yung sitwasyon, ikaw talaga yung gusto niya pero kailangan niya kasi piliin yung asawa niya kasi siyempre meron silang connection nun. And may mga naguguluhan tuloy ngayon dito. Kung dapat pa ba silang magstay, dapat pa ba silang magantay, or let go na. Alam nyo guys, itong sitwasyon na to, mabagal to. Kung aantayin mo to, mabagal to. Okay? Sabihin, mahabang panahon pa yung gugugulin bago matuloy yung mapasa inyo itong taong to. Okay? So, nandun kasi sa point na itong taong to, hindi siya darating sa point na meron siyang pipiliin sa inyong dalawa. Pwedeng parehas kayo hindi niya kayang i-let go. So, kung meron kang tinatanong sa kanya na kung ano yung plano niya, I think wala talaga siyang plano. Okay? Pwedeng sasabihin niya sa inyo yung mga gusto mong marinig, pero wala talaga guys yung sa plano niya. Kung ano man yung mga gusto mong marinig na yan. Ayan, meron tayong Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Libra energy, and Sagittarius energy. Ayan. Okay, Pisces, Capricorn, Taurus, Virgo. Tignan pa natin. Energy. Oops, sorry guys. Nasa harap ko lang kasi yung camera. Tignan natin. Ito yung energy ni person. Ano yung nararamdaman sa inyo? Ano yung nararamdaman ng person sa'yo? Okay. Ayusin ko lang to guys. And ano naman yung nararamdaman mo kay person? Ano yung nararamdaman mo kay person? Okay. Nararamdaman ni person mo sa'yo. Oh, parang baligtad yung card ko. Sige, ipabaligtad ko na lang guys. 9 of Wands, stuck siya. Tignan mo, hindi siya makaalis kung nasan siya ngayon. Tinutokso ka pa niya. Okay, ibig sabihin, maraming winasak na tahanan, tukso. Layuan mo ako, parang ganyan. Itong taong to guys, mapang-akit siya, mapanlin lang siya.
Pwedeng ipapangako niya sa inyo yung mga bagay na gusto mong marinig, pero hindi naman siya makaalis dito. Sobrang stuck, no? I think kasal tong taong to. Okay, ba't ka nalagay sa ganitong klase ng sitwasyon, guys? Or pwede naman, guys, na kung walang asawa, pwedeng foreigner to, baka pinagkasundo na ng pamilya sa iba. So, sobrang risky lalo na relationship niya, no? Nine of Wands, so, tukso siya eh, pinapalapit ka niya, oh. Tignan natin ano naman ang tingin sa ni person. So, yung nararamdaman sa inyo guys, tukso. Tinutukso ka niya. Ibig sabihin, inaakit ka niya. Okay? Ano naman yung tingin ni person mo sa'yo? Okay. Justice. Sabi ko sa inyo, tignan mo ilan kayong babae dito. Or lalaki. Dalawa. Eto siya. Okay? Hindi yan makapamili. Hindi niya alam kung sino let go niya, ikaw ba o yung person na hawak-hawak niya ngayon. Pwedeng sinasabi niya sa inyo na hindi niya na mahal yon. O hindi na pala niya mahal, bakit kasama pa niya? Ikaw ang mag-isip. Tignan natin ano naman ang... Okay, ano naman yung magiging action? Ayan, baliktad talaga yung card natin. Wait nga guys, baliktarin ko. The Chariot. Action niya, padalos-dalos siya eh. Medyo impulsive itong taong to, no? May mga plano siya na hindi niya minsan na pag-iisipan, basta ginagawa na lang niya ayon sa kagustuhan niya. So, medyo selfish yung energy. Okay? Selfish tong taong to. The Chariot, tignan natin guys, ano naman ang magiging outcome. O, diba, the Tower. May masisirang relasyon. Pwedeng sa'yo or doon sa person na hawak niya ngayon. Pero titingnan naman natin guys sa side mo. Bottom of the deck guys, meron tayong Ace of Pentacles. Medyo ano talaga, sinungaling tong taong to. Lahat ipapangako niya. Pero hindi naman niya gagawin. Kung pinangangakuan ka nito guys, wala naman siyang gagawin. Okay. Pwede na naman guys na kung ano, pamilya pala tong nagiging conflict niyang dalawa. Kasi justice. Okay, justice. Basta may ibang involved dito kung ba't hindi nyo kayang ipagpatuloy itong relasyon na to. Okay? Titignan natin ano naman ang nararamdaman mo. Pero bago yon, ayan, malakas ang energy ng Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Libra. Okay. Ano yung nararamdaman mo kay person? The Magician, manipulative, sinungaling, mapanling lang. Kasi naman talaga si Magician, mapanlin lang. Yun. Mapanlin lang, manipulative. Okay, pero masipag tong taong to, kaya siguro na-attract kayo kasi si Magician masipag, matalino, magaling. Basta magaling tong taong to. Okay, kaya ka nga na-attract. Ano naman yung tingin mo? Two of Cups, partnership. So, may kakaibang connection talaga kayong dalawa. Then parang hindi yung pinanghahawakan mo dito. Yung kakaibang connection nyo nitong taong to. Okay? Titingnan natin ano naman yung action mo. Meron tayong the Devil. Ayan o. Alam mo, magiging controlling to. Lalo na kung ikaw yung third party. Ikaw yung kokontrolin niya. Kasi ikaw yung bagay na mas may alam na meron siyang iba. Kasi kung yung wife yung alam na meron siyang iba, mas kokontrolin niya yon. Or wife or yung husband. So, kung makita nyo guys, the devil energy, controlling tong taong to. Ito yung magiging action. Or pwedeng ikaw lagi kang tamang hinala, lagi kang nababalisa, na parang pag hindi kayo magkasama, ano kayang ginagawa niya ngayon, kumusta na kaya siya ngayon, ano na kaya nangyayari. So, ang daming tatakbo sa isip nyo guys na negative dito. Tignan natin guys, ano naman yung magiging outcome. 8 of Swords, alam mo ikaw. Alam mo ikaw, nakikita ko sa'yo yung paglayo mo. Okay, mapagdidesisyonan mo yan kung kailan huli na yung lahat. Okay? Pero may nakita pa rin akong communication dito. So, I think meron kang hihinging condition sa kanya na parang anong magiging plano mo. Kasi doon mo na i-vision bago ka lumayo dito sa taong to. Bottom of the deck guys, meron tayong Queen of Swords. Magiging matalino ka na dito guys. Parang condition tong hihingin mo na to. Okay? So, sabi nga sa inyo guys, medyo mapalilin lang tong taong to. Pwede hindi niya sinabi sa inyo. So, malakas ang energy ng Aries, Leo, Sagittarius. Okay, Swords, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio. Tingnan pa natin.
Saan na patungo tong relationship na to, spirit guide? Oops. Saan na patungo tong relationship na to? Lang po. Meron tayong the Hermit. Ikaw yung nahihirapan dito. Nasa hermit mode ka. Parang gusto mo na magstay or parang gusto mo nang lumayo talaga. Ngayon kasi guys, hindi na siya talaga healthy. So, tama tong ginagawa mo. Magmuni-muni ka. Sobrang dilim ng paligid mo. Hindi na tama or hindi mo na gusto yung mga nangyayari. Okay, tignan pa natin. Diba? Dahil mo regret. So, since meron ka kakompetensya, ang nakikita ko dito guys, once na let go mo siya, parang ayaw mo rin naman siguro makita na parang masaya tong taong to. Or pwedeng siya, no? Ayaw kanyang i-let go kasi ayaw niya makitang masaya ka sa iba. Pero ikaw kasi nasa hermit mode, umalis ka na sa sitwasyon na to, hindi na to guys makakabuti pa sa'yo. Okay? Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Meron tayong Page of Pentacles. Pati trabaho mo naapektuhan mo na. Naapektuhan na. Tingnan pa natin. Three of Wands. Actually, sobrang balance ng energy mo. Wala kang hinangad na masama sa kahit na kanino man. Parang okay na ikaw na yung mahirapan kesa ibang tao pa yung masaktan mo. Okay, medyo impulsive nga yung energy ng person mo kasi tignan mo, ganito yung nagawa niya sa'yo. Ganito kanya sinira. Okay, sobrang hirap ng nakikita ko dito. Sige, tignan natin. Ayan, malakas po yung energy ng mga Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Tignan natin love advice. Love advice. Meron tayong power. The power of love is like a magnet drawing soul together. Oh my God. Parang di ka na makaalis dito. Bakit? Feeling ko masyadong powerful yung tao to. Or grabe yung grabe yung ginawa niya sa inyo. Okay. So, sabi ko sa inyo guys, naghanap to ng mas convenient. And pwedeng ikaw yung convenient na yon, or pwedeng hindi naman niya guys asawa yung ibang person, pwedeng jowa niya lang, di niya lang kayang i-let go kasi pwedeng source of income niya pala yon or something. Pwede may something, no? Okay, meron tayong honor. Honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. So, yun yung tignan mo. Kung talagang kaya niya bang pahalagahan tong relationship niya, no? Para mas maging matatag pa kayo. So, kung yun man lang is hindi mo makita, let go mo na. Okay, like ko sabihin sa inyo yun guys, pag hindi na talaga worth it, huwag na guys magpaka-martyr, umalis na. So, yung iba sa inyo guys kasi nangihingi pa kayo ng closure, clarity, parang kaliwanagan. Ayan, gusto niyo pang maliwanagan, no? Sa mga nangyari na to guys, hindi ko pa ba naliliwanagan? Tignan natin. Meron tayong engagement. Your love life is ascending to the higher level of commitment. So, feeling ko engagement kayo na tong taong to. Baka kasal siya, pero ginugulo siya ng iba, or pwede ikaw pala yung legal na asawa, pero may ibang nai-involve. Okay? Meron tayong children. Ito din kasi yung iniisip mo kung may mga anak kayo. Parang ang hirap bumitaw lalo na kung may mga anak. Totoo lang guys, no? Parang sa lahat, ito yung maapektuhan. Pero may mga anak naman na sobrang open-minded, no? Kaysa naman toxic. Kaysa naman maging toxic yung relationship. So, parang let's go na lang. Parang ganon. Okay. Meron naman na parang mas gusto pa rin ng buo sila. Okay. So, tingnan natin guys. Meron tayong very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. So, sinasabi dito guys, isipin mo ano pa talaga yung gusto mo kasi agad-agad ibibigay ni universe yan. Pero kung patungkol guys sa nararamdaman ng person mo, mahirap yan kasi desisyon na ng ibang tao yung hinihiling mo. Okay? So, hindi na control ni universe ang utak ng kung sino man. Depende na lang kung gipit na
Pagkagipit na, di ba, magagawa yung mga bagay na labag sa kalooban nila. So, di ko mo sinabi guys na labag sa kalooban itong taong to na tanggapin ka. Pero I think, merong ibang dahilan. Okay. Tignan natin mensahe sa'yo ng person mo. I left when I saw you with someone. Oh my God. Parang ano ba to? Ikaw ba itong may iba? Siloso tong person. Message. I'm not available. Kakasabi ko lang guys, hindi nga siya available. Kaya nga ikaw, pwedeng ikaw yung wala kayong label kasi nga committed pa sa iba to. Nahirapan siyang umalis doon. Pwedeng may kasunduan sila noon. Or pwedeng yun yung source of income niya. Pwedeng yun tumutulong sa kanya. Pwedeng asawa niya yun. So maraming dahilan guys. Comment nyo nga guys. Saan ka sa sitwasyon na yun? Saan ka doon? Tingnan natin. Message. You speak to me through music. Ayan. So, nakikita ko dito guys itong person na to. Namimiss niya yung voice mo. Maganda ka siguro magsalita or kumanta. Nagbabanda ka ba? Tignan pa natin, meron tayong you were the best thing in my life. Diba? Ikaw na yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Huwag ka masyadong huwag ka masyadong mahuhulog sa matatamis na salita nitong taong to guys. Kasi ang malinaw na nasasagap ko rito, medyo bolera tong taong to. And alam niya kung paano magpaikot ng tao. Sabi ko sa inyo guys, manipulative. Tingnan pa natin. Meron tayong I feel you leaving me behind. So, nararamdaman niya na hindi mo na talaga gusto yung mga nangyayari. So, parang nanlalamig ka na rin. And kaya nga guys, sabi ko sa inyo, paiikutin ka nito. Okay? Tingnan natin last message ni person. You don't know how hard it was to let you go. Diba? Hindi kanya kayang i-let go. Napakahirap mong i-let go. Naku. Hindi ako natutuwa dito sa taong to. Sarili niya lang guys, yung iniisip niya. Tignan mo naman, I am becoming a better person. Kulang sa pagmamahal at arugatong taong to guys. Medyo sad boy or sad girl to guys. Kasi, alam niyo, sabi ko nga sa inyo guys, sabi niya nga dito, I'm not available. Doon pa lang sa taong yun, nakukulangan na sa pagmamahal. Kaya nga naghanap pa siya ng iba na magmamahal sa kanya. And I think, ikaw, nabibigay mo yun. Nabibigay mo yung affection, nabibigay mo yung time, effort, and bagay na hindi niya nahanap dun sa person na yun. Okay? So, yun guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Sa mga interesado pala sa ating private reading, iwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa ating pong description box below or i-message nyo na lang po ako sa aking pong Facebook, Jade Tarot. Okay, so yun guys. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.